Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakikipaglabang pa para sa kanilang buhay sa Intensive Care Unit o ICU ang 2 sa 15 tinamaan ng bala sa walang habas na pamamaril ng 2 kaeskwela sa Tacloban. Ang isa po sa mga biktima napuruhan sa ulo, habang ang isa tinamaan sa tiyan kaya nabutas ang bituka. Mga kapuso, nakausap ko po rito sa Tacloban City ang kanilang mga magulang at tulad po ng mga namatayan, umaapela sila ng hustisya. Yan ang aking tinutukan. Exclusive. Hindi raw maganda ang pakiramdam ng grade 10 student na si Joan Viñas noong Lunes. Pero pinilit niyang makapasok sa San Jose National High School sa Tacloban City. Desisyong pinagsisisihan daw ng kanyang ina. Si Joan kasi, isa sa mga napuruhan matapos ang pamamaril ng mga kaeskwela niyang 15 at 14 anyos sa loob ng kanilang paaralan. Sana di ko nalang pinayagan yung anak kong pumasok kasi sabi niya, parang maano yung katawan niya daw, mabigat. Sabi ko, ikaw lang kung papasok ka kasi may report daw sila. Nagpamilit siyang pumasok. So pinayagan ko. Nalaman ko na lang ng meron ko nagpuputukan doon sa school nila. Tapos pagpunta ko doon, nandun ako sa may entrance na. Nakita ko yung anak ko na nakasakay na ng yung pahiga. Pagkita ko si Joan, yun, nawalan ako ng malay. Sa ulo tinamaan ng bala si Joan, na patuloy na nakikipaglaban ngayon sa Intensive Care Unit ng Eastern Visayas Medical Center. Yung mata niya, kasi talagang maga. Siyempre sabi ko, bakit ganun? Bakit nakapasok yung mga bata na may baril? Ay, yung mga magulang nila, hindi ko alam kung anong ipinangarap sa kanilang mga anak. Ba't ganun? Abot-abot ang pagdarasal ng kanyang ina na malusutan ni Joan ang pagsubok na ito. Sabi ko, Lord, yung prioridad, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay ang anak ko. Napangarap niya talaga maging nurse na maihaon kami. Gusto kong makulong yung mga bata o kaya kung pati magulang, magsama-sama sila. Hustisya talaga. Nasa ICU rin ng ospital ang 15 anyos na grade 9 student na si Nathan Candelario na nabaril naman sa tiyan. Sa ilalim ng puso, tumagos sa tagiliran. Still recovery pa yun dahil natamaan yung intestine niya, tatlong butas. Halos gumuho ang mundo ng amang si Erwin. Lalo't 3 anak niya ang nag-aaral sa eskwelahan nang mangyari ang walang habas na pamamaril. Kahit sino man po, talagang masakit sa ginawa nila. Hindi maganda. Kahit ako, talagang nakaiyak ako sa ginawa nila. Talagang hindi maganda. Kahit sinong tatay, kung anong ginawa nila, parang gusto kong gawin din. Hindi makatarungan yun. Ano nais nyo mangyari ngayon? Talagang hustisya po. Kailangan namin sa mga biktima. Ang markadong araw noong 22 ng Hunyo, hindi malilimutan sa kasaysayan ng eskwelahan. Ang panawagan ng mga biktima at ng kanilang pamilya naway hindi mauwi sa wala ang hinahanap nilang hustisya.